Kasi yung issue tungkol doon Sa Cabral Files. Cabral Opo. Files, na pwersahan mo raw kinuha, nagkasugat pa yung dating Yusek, ang yumaong dating Yusek. Opo, mami. Maganda nga yung video dahil nakita doon na naglalakad kaming dalawa ng maayos. Hawak ko po yung papel, discuss namin yung laman. At ang DPWH po ay aware na nakuha ko ito nung September 4 pa kasi si Sec Vince po ay nasa telepono nung nandun ako. We have an update kay Crying Leandro Leviste at sa tinatawag niyang Cabral Files na ngayon ay may bago ng pangalan officially, which is the Leviste Files. Imbes na Cabral Files, tinawag na Leviste Files ng Malacanang ang mahawak na dokumento ni Batangas Congressman Leandro Leviste patungkol sa project proponents ng DPWH. May mga kumakalat na posts na hindi na raw muna magko-comment si Crying Leandro tungkol sa sinasabi niyang Cabral Files starting new year. This comes as Saro Bicol Party List Congressman Terry Ridon publicly called Crying Leandro a super sinungaling, citing an alleged pattern of being a serial liar. Well, una sa lahat, siguro kailangan natin linawin ang binabanggit ata ni Congressman Leviste kagabi, parang medyo tatahimik na daw po muna siya hanggang bumalik yung Kongreso ng January 26. So, gagalangin natin yun, no? Pero una sa lahat, siguro kailangan mo natin banggitin, no? Talagang meron po talagang pattern ng mga kasinungalingan, falsities, inaccuracies, si Congressman Leviste, at isa na naman po ito doon sa mga halimbawa po noon, ano? Kasi una sa lahat, hindi ko totoo may 2 million na Christmas bonus, no? So eto na nga, matatandaang si Crying Leandro ang unang nagyabang na nasa kanya raw ang tinatawag niyang Cabral Files. At lalo pang lumakas ang ingay ng claim na ito matapos pumanaw si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ilang linggo niyang tinitis ang media at mga netizens, pero sa bandang huli, tumanggi rin siyang ilabas ang sinasabi niyang mga files. Kahit sa sarili niyang online press conference when pressed by reporters to finally release them, ang ginawa lang niya ay mang-gaslight at manlito na para bang expertise na niya ito. Are you saying na this is just for transparency and you're not seeing any irregularity? Ang ICI at Ombudsman ay gumagawa ng mga investigasyon pa tungkol sa mga irregularities. Nauna na ring sinabi ng Office of the Ombudsman na hindi raw kumpleto ang mga files na sinubmit ni Crying Leandro at may seryosong duda rin sa authenticity ng mga ito. Lalong uminit ang issue ng akusahan si Leviste na di umano'y nagnakaw ng mga dokumento sa DPWH at sa pilitang kinuha ang mga files mismo kay Cabral na ayon sa ulat ay may mga witnesses at CCTV evidence pa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasalukuyan na raw iniimbestigahan ng Ombudsman kung may katotohanan ang naturang mga dokumento. Tulad nga raw ng sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi maituturing na conclusive evidence ang files na pwedeng i-edit ng ibang tao. So ngayon malinaw ang ending, ang tinatawag na Cabral Files ni Crying Leandro ay lumalabas na Leviste Files pala. Sa kanyang latest interview, iginiit pa niya na dapat daw ang DPWH o si Secretary Vince Dizon na ang maglabas ng sinasabi niyang Cabral Files. Ang tunay na issue po, bakit hindi na lang ng DPWH ilabas ang listahan para hindi na lang ilihis ang usapan. Ang gusto pong malaman ng taong bayan saan napunta ang 3.5 trillion pesos para sa DPWH. Pero ang tanong, paano malalaman ni Dizon kung alin at ano talaga ang bumubuo sa mga files na kiniklaim ni Crying Leandro? Simple lang ang rule, kung sino ang nag-claim, siya ang dapat magpatunay. Dapat si Crying Leandro mismo ang maglabas ng mga hawak niyang files dahil siya lang ang nagsasabing alam ang laman ng mga ito. Kaya sa puntong ito, mas tama nang tawagin ang mga dokumentong di umano'y kinuha o ninakaw ni Crying Leandro bilang Leviste Files. Marami rin daw kasing bersyon ang naturang Leviste Files mula sa iba't ibang sources na hindi nagtutugma. Nanindigan din si Castro na mananatiling haka-haka ang mga kwentong walang ebidensya. Hintayin na lang daw ang ombudsman na magsalita tungkol dito.